Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong mainit na balita sa nangyari po, pang-isnab po sa ating VP Sara Duterte. Inisnab na po ng Pangulong Marcos. At hindi lang po ang First Lady ang nag-i-snab po ngayon sa VP, VP Sara, pati na po ang Pangulo ng Pilipinas na si Marcos Jr. ay ini-snub na po ang VP Sara mga katambay. At yan po ang hudyat na solid ang unit team. Yan po ang unit team na tinatawag po, di ba ba? Dahil po nung kampanya talagang nung nag-uumpisa pa lang kampanya, tigas ang panliligaw po nila kay Sara para po maging ka-unit team nila. Dahil alam naman natin na hindi mananalo si Bongbong Marcos Jr. kung hindi niya nakumbinsi si VP Sara Duterte. Kasi meron na pong comparison di ba? Dahil hindi po siya nanalong Vice President kay Leni Robredo, di ba mga katambay? Kaya sa tingin ni Kamanong, pinakamalaking ambag sa pagkapanalo ng presidente ng Pilipinas ngayon ay si Sara Duterte, mga katambay. Dahil isa na po si Kamanong doon. Bumoto po ang inyong lingkod kay PBBM dahil sa Vice President VP Sara, mga katambay. Ito po, panurin po natin at kukomentuhan na lang. Medyo malabo, ipapaliwanag ko na lang mga katambay pagka ano po. Ito po. Ito. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. For her very kind introduction. If you, parang napanig ako dun sa kampanya na kami dalawa ni Inday Sara nag-kiskisan ulit. And the reason I made her laugh that I told her dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, sorry na lang. Sayang po sa gusto mo. I'm still your number one fan. Yan po mga katambay. Medyo malabo po. Panuorin nyo po dun sa aking YouTube short. Meron pong YouTube short, naka-upload na po yung malinaw po. Mapanood nyo po mga katambay. Nakakalungkot po mga katambay na sa kabila po ng napakabutit, napakabait ng Vice President, sa lahat ng naging problema ng Pangulo natin ngayon, administrasyon, mga issue niya, hindi nagsasalita ang Vice President. Hindi po siya nagiging oposisyon. Hindi po siya nagsasalita sa lahat ng issue na binabatot, pinupukol po sa Pangulo ng Pilipinas, lalo po sa First Family nga, di ba? Lalo sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea, hindi po nagsasalita ang Vice President diyan at hindi niya po tinutuligsa ang mga desisyon po ng Pangulong Marcos kahit na tayo nanganganib po na baka naman wag naman sana na tayo makipagdigma sa ating kapitbahay. Dahil nagiging agresibo po ang ating pamahalaan na talagang ipaglalaban ang ating teritoryo kahit na tayo magkaubusan ng lahi, di umano mga katabay. At sa issue po ng droga, sa Pangulo at sa First Family, hindi po nagsasalita dyan ang VP Sara dahil nandun pa rin yung kanyang mandato at respeto dahil ang presidente ng Pilipinas ay siya ay busy pa lamang, di ba? Busy Hindi po siya katulad ng dating Vice President na talagang pag-upo ay oposisyon po. Nag-uoposisyon agad si dating Vice President Leni. Hindi po lumubay po yun ng 6 na taon na naging oposisyon po yun na talagang binabakbakan ang dating Pangulong Duterte, di ba? Pero ngayon, nakita niyo po si Sara kung paano siya magpatakbo at kung paano niya sundin ang kanyang mandato bilang Vice President. Sa laki ng issue, hindi siya nakikisawsaw. Kung iba-iba pong Vice President po yan, mga tambay, sinawsawan na po ni BP yan.
yung napakalaking issue kay PBBM, lalo issue ng droga. Kung nagkataon po si VP Leni ang Vice President, malaking problema po ni President Marcos Jr. po kung naiba-iba po ang kanyang Vice President. Malamang po, baka marami na pong tao sa EDSA kung ang Vice President po ng Pilipinas ay katulad po, di umano, ni Leni Robredo. Hindi po katulad ni Inday na talagang nananahimik siya dahil nandun pa rin yung kanyang nandun pa rin yung kanyang pagiging politiko na matino at hindi naghahangad ng mabilis na pagiging sinasabi nilang presidente, di ba? Hindi katulad ng dating presidente, pumupunta pa sa ibang bansa para siraan lang ang presidente Duterte, di ba? Si dating Vice President Leni, di ba? Pero itong Vice President natin, sa kabila ng kanyang respeto sa Pangulo, dahil hindi niya ito, sinisiraan at hindi siya nagsasalita. Pero yan po ang nangyayari po ngayon. At ganyan po, tumingin po ng utang na loob po ang administrasyon po natin ngayon, mga katamay. Ganyan po silang tumingin at tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte, lalo kay VP Sara. Alam naman natin, diba? Kahit gamitan natin ng logic, mahihirapang manalo si President Marcos Jr. sa halalan noong 2022. Bakit kanyo? Ang nakaupo po presidente ay isang Duterte, di ba? Kung tumakbo pong presidente ang anak na Duterte, sa tingin nyo mananalo ang isang loyalista, mga katama, na hindi nga nanalo bilang Vice President, di ba? Dahil nakuha nila yung suporta ng Duterte, di ba? At wala nang pambato ang Duterte dahil nag-give up na po, nag-give way lahat kay Sara, pati po sila Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, di ba? Dahil yung respeto sa anak ng Pangulong Duterte, binigay na nila, di ba? Ang support kay Inday. Pero sa kabila nun, sa ginawa po ni Inday, na talagang nag-step down siya, sa panawagan po ng majority ng Pilipino na siya ay tumakbo. Pero sa kabila nun, sinamahan niya po ang Pangulong Marcos na talagang sa tingin niya, isa sa magiging magaling na presidente ng ating bansa. Kaya lang po sa kabila nun, napakarami pong issue ng Pangulong Marcos na hanggang ngayon po hindi sinasagot, mga tambay. At dinadaan na lang po tayo sa katulad niya, isnaban. Inisnab po ng dati First Lady, hindi pinapansin sa mga departure nila dahil mga biyahe. Ngayon po, nag-departure na naman sila. Mag-asawa na po ang presidente at ang First Lady, ang hindi pinansin at dinaanan lang ang First Lady, ang Vice President. Dinaanan ng presidente at First Lady ang Vice President, dumiretso na sa eroplano, sumakay na, ni ho, ni ha, wala man lang. As in, parang walang nakita. Yung laki ni VP Sara na yon, hindi nila napansin. Yung katabi ni VP Sara na dalawang secretary ay pinansin ni President Bongbong at ni First Lady. Pero si VP na siya yung nasa harapan, hindi na po pinansin. Kaya sabi nga po ng mga kababayan natin na mga nagmamahal po sa mga Duterte, ibang klase raw tumanaw ng utang na loob ang administrasyon ng Marcos Jr. Ganun po sila. Nung makuha na nila yung kapangyarihan, inaasam-asam. Ganyan na raw po tumanaw ng utang na loob. Dahil ibalik tanaw natin, yung ama po nila na nailibing sa libingan ng mga bayani, di ba? Ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte, nagkaroon siya ng political will, nailibing sa libingan ng bayani. Isang presidente lang nakagawa nun. Dahil napakaraming presidente na naupo na hindi na ipalibing ang kanilang ama. Tanging si Pangulong Duterte lang nakapagpalibing. Ang ginantiring pasalamat sa matandang Duterte, usigin, litisin, imbestigahan sa Kamara o sa Senado yung gentleman agreement. Ang tanong ni Kamanong, yung issue ng droga ng Pangulong Marcos, hindi ba pwedeng imbestigahan din sa Senado o sa Kongreso? Dahil malaking issue rin po yan eh. Dahil alam naman natin ang droga,
talagang nilalabanan po ng gobyerno yan. Dahil yan po illegal at hindi po kailanman naging legal sa buong mundo ang droga. Pero tikom po ang bibig ng Kamara at Senado. Walang investigasyon nangyayari sa issue ng droga sa Pangulong Marcos Jr. Nagtatanong lang si Kamano, hindi ba importante sa mga senador at congressman ang isyung droga, sa Pangulong Marcos? Samantalang sa Amerika, ibalik tanaw natin nung panahon ni President Clinton, nagkaroon siya ng issue sa pambababae, inimbestigahan agad ng Senado at ng Kongreso sa Amerika. Pambababae pa lang po yun. Pero ito, droga. Droga ang kinakabit sa presidente ng Pilipinas. Walang investigasyong gagawin ng Kamara at Senado. Bakit kaya, mga tambay? Ano po sa tingin nyo? Di ba? Ang sinasagot lang po ng administrasyon natin, ayan po, yung isnab, pangi-isnab. Tapos ang issue, laging nasa West Philippine Sea, na kailangan ipagtanggol natin ang ating teritoryo. Kailangan pabagsakin ng mga Duterte dahil napakasamang tao ng mga Duterte, kasama si Kibuloy. Nagbenta ng China, binenta sa China ang teritoryo ng Pilipinas. Di ba? Binenta lahat. Kung paalisin mo, galit na galit sa Chinese o sa China ang mga Pilipino natin ngayon, lalo mga Simada vloggers at Gcash vlogger. Galit na galit sa Chinese. Pag pinalapad dapat, palayasin mo na lahat. Kung galit ka sa Chinese, napakaraming Chino sa ating bansa. Di sana magalit na sila lahat sa may-ari ng SM. Puro Chino po yan Di ba? May-ari ng Philippine Airlines, Chino. Ang may-ari ng San Miguel Corporation, si Mr. Ang o si yung gumagawa po dyan, di ba? San Miguel, Chinese po yan Di ba? Yung Aboitiz, marami pong Chinese na may-ari ng Jollibee, Chinese, di ba? Yung Chowking, napakarami po, mga bangko, Chinese po may-ari, di ba? PNB, di ba? Halos Chinese po ang nagpapatakbo po ng ekonomiya ng bansa. Kung magagalit po tayo sa Chinese, palayasin na po lahat at tayo maka-China. Halos naghahari po na ekonomiya ng Pilipinas Chinese, mga tamay. At majority na po ng lupa ng mga lalo na mga industrial sa Pilipinas Chino, Chinese na po, may dugong Chino ang nagmamay-ari po ng mga lupain, lalo sa mga businesses, mga warehouse, di ba? Mga industrial, mga pabrika, halos mga Chino po ang may-ari, mga katamay. Pero sa kabila nung galit na galit po, palayasin na po natin lahat. Wag na po tayong magtira. Tanggalin na natin lahat ang Chino sa ating bansa, mga katamay. Tingnan natin kung magpapangsyon ng gobyerno. Pag nawala at umalis lahat ng business Chinese sa ating bansa, dahil ang pera nila ay bilyon-bilyon dolyar na nasa Pilipinas, yung mga Chinese. Di ba? Grabe. Lahat halos, Magnolia, kung ano pa, puro Chino, may dugong Chinese ang may-ari, mga katambay. Ay, nako. Pati mga istasyon, na malaki istasyon, may mga dugong Chino ang may-ari, mga katambay. Pero nakakala, lang po mga katambay, yan po ang nahita ni BP Sara. Ganyan po ang nahita ni BP Sara sa Bagong Pilipinas, sa Unity. Ano po sa tingin nyo? Ganyan po tumanaw ng utang na loob at ganyan po ang pagiging unity ng Bagong Pilipinas, mga tambay. Nakakapanghihinayang lang. Sa kabila ng napakabait ng Vice President at hindi katulad ni Leni Robredo ang Vice President, kaya nananatili pa sa pwesto di umano ang Pangulong Marcos Jr. Pero kung sa ibang bansa nangyari, yung issue sa droga ni Pangulong Marcos, tapos na iniimbestigahan na po yan kung sa ibang bansa lang. At lalo ko sa Amerika yan, naku po, pagkakaguluhan po ng mga politiko yan, mga katambay. Yung issue sa droga na ini-issue sa ating Pangulo ngayon. Kaya talagang ganun po, BP Sara. Ganun po talaga. Nagkamali po yata kayo ng sinamahan, di umano. Kaya po, nagkakaganyan po. Na kayo po madalas isnabin ngayon po first family na po ang umisnab sa inyo. Dati po asawa lang. Ngayon, mismong Pangulo, dinadaan-daanan na lang po kayo. Nakakalungkot. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong
sa pangiisnab ng first family sa Vice President ng ating bansa. Muli po, si Kamano po, nagpapaalam po, siyempre, ingatan nawa, tiis-tiis lang mga katambay, talang ganun, makakabangon pa tayo muli. Tiis lang po. Bye-bye!